Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Peñaranda sa lalawigan ng Nueva Ecija. So kasi kaya tayo nandito ay meron tayong isang subscriber na nag-request na puntahan o daanan din natin itong lugar na to, papunta ng Tanawan. So siguro ay bibihira yung mga dumadaan dito ng mga vloggers. Kung meron man ay siguro mangilan-ngilan. So ngayon ang gagawin natin ay ibibiyahe natin dito simula sa, parang may sinabi siya na lugar eh, parang ano ba yun, Palikpik o hindi ko matandaan yung sinabi niyang barangay siguro yun o bayan, pero hindi siguro, baka barangay kasi bayan nga, bayan ng Peñaranda to eh. So siguro madadaanan natin dito banda rito. Kung ano man yung barangay nyo ay makikita na lang natin. So ang video na to ay para sa'yo, kaibigan. At tuparin natin yung kahilingan mo. Eto na yun. So sa lahat na makakapanood, maaari po itong maging alternatibong ruta papunta ng pwedeng Dingalan, pwede ng Gabaldon. Siyempre bago magtinggalan Gabaldon, siyempre diba, dadaan ng Gabaldon yan. So tingnan natin kung ayos ang kalsada rito. Pero sa nakikita ko ay mukhang ayos dahil asfaltado to mula dito sa Peñaranda. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba to, pero mukhang maganda. Ayan o, mayroong P2 nakalagay. So hindi ako sure kung ano yung P na yun. Ano to? Parang may bypass din dito ah. Hindi kaya yun yung ano, bypass na ginagawa rin sa Peñaranda. Baka konektado rin yan dun ah. Meron kasi dyan bypass na kung napanood nyo o kung naalala nyo, meron akong finiture na bypass na papunta rito sa Peñaranda hanggang sa Cabiao. So hindi ako sigurado kung yun yung kalsada na yun. So kung mapanood mo to tol, yung nag-request, nakalimutan ko yung pangalan, paki-confirm kung yun yung nakita natin na kalsada na dinaan natin kanina lang. So siguro ay dire-diretsuhin nyo lang tong national road na to o main road. At di naman kasi siguro maliligaw dahil meron naman signages na sa gitna, kagaya nung solid lane tsaka etong broken lane sa gitna. So susundan nyo lang to. At sabi niya kasi ang labas daw nito ay Tanawan. So sa totoo lang, first time ko rin to na dadaanan, hindi ko rin talaga alam to. So tingnan natin kung anong meron dito sa kalsada na to, kung maganda ba yung tanawin para, di ba, alternatibong ruta papunta sa Gabaldon, sa Laur, dyan sa may Tanawan, yung sinasabi niya. Alam ko dito meron tayong madadaan na para siyang bypass. Hindi ko lang talaga kasi matandaan yung sinabi niya barangay, pero mamaya makikita natin yan pagka, sana may signages na makikita sa bandang itaas, yung mga arko, yung mga ganun. Barangay Poblacion 4, Barangay Poblacion 4, parang ano ta, Peñaranda Water District. Ano ba barangay to? O baka yung sinasabi niya kanina ay talagang mismong bayan ng Peñaranda. Ano nangyari dito? Ano to? Under renovation? So kakaliwa tayo dito at susundan nyo lang yung main road, etong may solid lane sa gitna. Sundan lang natin. Medyo babagal lang ang takbuhan pagdating dito sa bayan ng Peñaranda. Palagay ko Peñaranda to. Antigo tong bahay na to. Sinaunang panahon, buhay pa. Daming karga ng ano ba to, Lalamove, GNT. Hindi siguro Lalamove to kasi Lalamove may mga bag sila na ano eh, yung kulay orange. So may madadaan tayong Cleantech, gasolinahan. Tapos eto tulay ng walang pangalan,
Baka Peñaranda Bridge to. Walang pangalan doon sa bungad eh. Medyo malinaw yung tubig. Ay, ano yun? Parang dam yun ah. Teka nga, tignan natin. Parang dam to oh. Dam nga. Ano kayang dam to? Siguro tignan ko mamaya sa Google Maps o sa internet. I-research natin to, ano to. Parang may agila-agila ba to o hindi naman siguro kalapate yan. Agila, parang agila o lawin. Kita nyo ba? Ayan o. Agila yata o lawin. Oh, parang nag-aabang siya ng ano, ng isda, pagkain. So tingnan natin to mamaya kung anong dam to. Para siyang dam. Tapos dito kasi sinilip ko to kanina sa maps. So etong main road na to, meron dito na bandang pakaliwa na parang ano siya, parang siyang bypass. Tapos pagka diniretso mo, ayun naman yung papunta ng bayan ng, ayun sinasabi niya kanina na barangay ba yun? Kalabawan. Kainan pala yun. Akala ko lugar. Nakalimutan ko talaga. Ano ba yan? Siguro i-attach ko na lang sa ano, sa screen kung ano yung binanggit niya na barangay na yun. Hindi ko talaga maalala kung anong barangay eh. O kalsada ba yun o barangay ba yun. Parang nagta-traffic sa kanto. Saan tayo dito? Siguro kaliwa o hindi, malamang sundan lang natin tong ano, main road. Doon may daanan sa pakaliwa, San Leonardo. May nakikita ko doon na San Leonardo eh. San Leonardo, Cabanatuan. Gapan City, Manila. So siguro dito. So tama yung dinaanan natin mga kaibigan. So pagdating natin doon sa kanto na yun, huwag kayong kakaliwa. Kasi pag kumaliwa kayo ay mapupunta kayo ng balik Cabanatuan. O doon siguro may daanan din dyan sa lugar na yan. Pero dito tayo sa kanan. At dire-diretsuhin lang ulit natin. Maganda yung daanan dito mga idol. Aspaltado. Nga pala, naalala ko, Nueva Ecija nga pala to. So karamihan sa lugar ng Nueva Ecija, kalsada ay mostly talagang ano, aspaltado. So kaya huwag kayo magtaka at maganda yung kalsada rito. Checkpoint Papaya. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina na sinasabi nung ating subscriber na daanan natin. Etong barangay Papaya na to. So dalawa to mga kaibigan. One way, heavy truck, delivery cargo, L forward. So yun lang ang hindi pwede pumasok dyan. Pero siguro pag 4 wheels pwede tayong kumaliwa. At saka 2 wheels tayo syempre, pwede. Ayan o, papasok yung tricycle tsaka single. So ibig sabihin pwede tayo dyan. So eto kasing diretso na to, alam ko pag pumasok ka dyan, eto yung proper ng Papaya. Ayan nga yung Papaya, welcome to Papaya. So etong sa kaliwa, parang eto ay bypass. So dito tayo dadaan sa bypass. Diretso natin yung biyahe. Eto yung sinasabi ko kanina na hindi ko maalala, na sabi nga nung ating subscriber ay daanan natin via Papaya. Tapos ang labas natin ay Tanawan. Dito pa rin sa Nueva Ecija. So siguro maganda rito kasi 'di ba, hindi naman niya isasuggest na
pasyalan natin to kung hindi maganda yung daanan dito o tanawin. Pero ang tansya ko dito ano to, palayan. Tsaka sa ibaba, parteng kabundukan ng ano ba yung pang dyan, yung mga barracks ng sundalo dyan. Barracks ba yun o kampo? Grabe, talagang sobrang malilimutin ako. Although madalas akong dumadaan doon sa lugar na yun, nakakalimutan ko pa rin yung mga lugar, na mga pangalan ng mga lugar na yan. Hindi man O'Donnell yan, kasi kung O'Donnell yan, sa ano yan yung O'Donnell ay sa parte ng Subic. So hindi O'Donnell to. Mamaya makikita ulit natin yan. Eto nga palang dinadaanan natin na to, maalala ko kung hindi ako nagkakamali, parang to, Bonifacio Street. Kung hindi ako nagkakamali, parang Bonifacio Street. Anong ginuhuli nila? Pagkatapos yung dulon-dulo na ito, yung kanina na itinuro ko sa inyo, pero hindi tayo pumasok, yung papunta ng proper ng Papaya, ang alam ko yun ay Gapan Street. Tapos pagtawid nun, pagka nagdugtong na yung Tanawan tsaka yung Sagapan, magiging Gapan Tanawan Road na yun. Eto, sa kaliwa natin is General Tino. General Tino pala to, Nueva Ecija. So ibig sabihin, iba pa yung Peñaranda, iba pa yung General Tino. Akala ko ano yung maingay, sa gulong pala. Sa gulong ng jeep. Hindi, makina yung gamit niya. Nagulat ako, akala ko kung ano yung umuugong So ang daanan dito sa General Tino, Nueva Ecija, ay may hahalin tulad ko sa Aliaga. Nueva Ecija pa rin yan, dahil dito sa sistema ng kalsada o yung kalagayan ng kalsada, medyo sementado siya pero medyo malalalim. So sana tayo dito, one way, do not enter. Hindi tayo pwede dyan. So dito tayo sa kaliwa, rather kanan. Pagdating natin sa dulo, kaliwa. Ano ba ito nasa kaliwa natin? Simbahan yata to. So kung di ako nagkakamali, ito yung Gapan Tanawan Road, dahil nandito na tayo sa pamilyang bayan ng General Tino. Saan na tayo? Diretso siguro, pabalik yan. So diretso yun lang natin pagdating doon sa bayan ng pamilyang bayan ng General Tino. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay parte na ng Gapan Tanawan Road, Rizal Street, Purok 3 Evacuation Center. Uy, ang ganda ng bahay na to. Bahay ba to? Apartment? Hindi man mukhang apartment, bahay. So babagal lang ang biyahe nyo dito sa mga bayan na madadaanan nyo, kagaya nung nadaanan natin kanina, Peñaranda, at etong sumunod, etong General Tino. Pero etong dinaan natin basa ay naglulumot. Siguro laging basa yan. Kakapasok lang natin sa barangay ng Rio Chico. Rio Chico ba yun? Rio Chino. Grabe, talagang kakapasok lang, nalimutan ko agad yung barangay. Minalungaw National Park. Uy, may daanan din dito papuntang Minalungaw. So kung papunta kayo ng Minalungaw National Park, ay pwede rin pala kayo ditong dumaan kung manggagaling kayo ng parte ng kagaya ng binanggit ko kanina, Aliaga, parte ng Cabanatuan, parte ng Zaragoza. Yan. So dito kayo kakanan, papunta to ng Minalungaw. Ewan ko lang kung napansin nyo kanina yung signage na kulay green. Dito papunta ng Minalungaw. So pwede pala natin tong side tripan mamaya, pabalik kung kakayanin pa ng oras natin.
So mga kaibigan, itong dinadaanan natin ay Gapan Fort Magsaysay Road. Ay ano yun, ang dami nun pananim. Ang dami mga sako nakalapag, ano yun. At ang observation ko rito ay kukunti nga talagang dumadaan. So tamang tama rin nga to sa road trip. Pwede rin kayo mag road trip dito mga kaibigan. Sa banda rito kita na natin yung kabundukan. Yun o, mahataw o. Ano kaya habulin natin yan? R15. Pero hindi naman tayo nakikipagkarera, namamasyal tayo eh. Ang ganda na tanawin o. Paano ka makakahata sa gantong agandang tanawin? Wow. Sa banda ron, kabundukan na. Maganda pala rito. At kagaya na lagi ko sinasabi, pag bago ka sa lugar ay syempre, at maganda yan, ma-appreciate mo talaga. Eto, mayroon tayo ditong signage na ang nakalagay ay FM. Ayan, FM or Fort Magsaysay, 5 kilometers. So mula dito hanggang Fort Magsaysay ay meron tayong 5 kilometrong bibiyahe. At pag alam mo na tayo, mag chill ride, wash wash. Ang ganda ng kalsada, bigla pumangit. Thank you, come again. So ano na to? Palace. Palace? What do you call that? Ang ganda ka ng tanawin, kabundukan na to. Ayun oh. Wow. Wow. Ito mga kaibigan, parteng Laor na siguro to, o Laor, Tanawan I mean. Etong kabundukan na to, malamang parte na ng Tanawan to. Tapos dito banda, hindi ako sure kung anong lugar to, bandang kabundukan na to. Pero masasabi kong maganda nga rito kaibigan. Tama lang din na sinabi mo mag road trip tayo dito. Maganda, maganda. Promise maganda. Daanan nyo to. Sa mga makakapanood ng video na to, daanan nyo po to. So meron tayong 3 kilometro hanggang Fort Magsaysay. Tapos meron dong isang highway na asfaltado. Hindi siya kahabaan pero ang sarap magwash-wash. Kaya lang pagdating do sa paligo, bigla pumangit. Naging ganito na yung tsura. Sementado na medyo malupak doon. Pero eto, okay na. So eto, papasok na tayo ng welcome arc ng Fort Magsaysay. And you are now entering Fort Magsaysay Military Reservation. So dito po mga kaibigan ay diretso pa rin tayo. Para marating natin yung kalsada na papunta naman ng Tanawan, paakyat doon sa bundok. Yung kaninang pinakita ko sa inyo, haba ng jeep na to. Cabanatuan, Fort Magsaysay ang biyahe. Buti na lang kahit may bagyo tayo ngayon, hindi bumubuhos yung ulan. So mapapansin nyo kasi medyo madilim
Kanina pa yan, umalis ako ng bahay, ganyan na yung panahon. Pero ang kagandahan, hindi niya binubuhos. Ano ba to? Cemetery pala to. So kung ikaw ay nagro-road trip lang, ay huwag ka magmamadali para hindi ka maburido sa biyahe mo. Takbong pogi lang, takbong chill. Lalo't papunta ka pa lang naman. So ngayon kung pauwi ka na, nasa sa'yo na yan kung gusto mong hatawin o takbong chill ka pa rin. Lalo't pag isa ka lang naman, kagaya ko mag-isa lang. Pag kasi mag-isa lang ako, marami akong choices, di ba? Pwede akong magmadali, pwedeng magbagal, pwedeng mayat-maya hinto, pwedeng dire-diretso biyahe. So choices ko yun, o choice ko. At dito sa bandang kanan natin, ayan, kitang kita na ang Kapatagan, tapos doon yung kabundukan, di ba? Medyo natakpan ng sagingan. So dito medyo clear yan. May tower doon. Ito yung pinakamataas na bundok dito. Ayun, medyo nararamdaman ko na yung ambon dahil itong lugar na to medyo nasa paanan na ng bundok. So malapit-lapit na tayo sa Tanawan. So kung kayo ay dadaan dito, hindi rin naman kayo maliligaw. Napakadali lang sundan ng kalsada. Kasi ano siya, more on highway, national road. Hindi siya pasikot-sikot. Mapapansin nyo, puro ganito. Yung nasa gitnang marking lane na yan, puro ganyan. So susundan nyo lang yan, hindi kayo maliligaw. Ang labas nyo ay dito na sa kanto ng Tanawan, yung paakyat ng Tanawan. Kung hindi ako nagkakamali, yung pakanan, paakyat ng Tanawan sa papunta ng Laur, yung mga view deck dyan. Tapos yung pakaliwa, yun naman yung pabalik sa Agapan. So tayo, dito tayo magagaling sa parting south. Tapos yung panorte, hindi ko pa rin nadadaanan yun, kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung saan papunta yun dahil hindi ko pa nadadaanan yun. So dito ay may gate. Teka lang, tama ba to? Hindi kaya masita tayo? Tama ba to? Mali yata tayo. Teka lang, mali yata tayo. Motorcycle, remove helmet. Ha? Papasok dito? Hindi naman bawal. Okay lang naman, pwede naman. Okay, sige, thank you sir. So pwede pala dito. So dito talaga ang daan pala papunta ng Tanawan. Pagpasensyaan nyo na po dahil first time ko talagang dadaan dito. Ito ay sinadjust lang sa akin ng isa nating subscriber. So hindi ko alam ang sistema rito kung paano. So entering tayo ng Fort Ramon Magsaysay. Good morning sir. Saan po tayo sir? Sa Tanawan sir, papunta ng Gabaldon. Wala po tayo na price sir. Sir? May gate pass na po ba kayo sir? Ay, kailangan po ba dito yon? Gate pass? Sa loob na po itong campus sir. Ay, kampo na po ito. Ay, ganun pala. First time ko kasi dadaan. Dito ako tinuro ng Google Map. Sir, ganun, may daan naman dito sir, pero di tayo record na dito tayo at allowed na pumasok sir. Ah, hindi pa talaga pwede. Kailan may sticker? Kailangan po namin ng decal yung pumapasok. Ah, okay po sir. Pero may iba po bang daanan? Sir, alam nyo yung paliko po dun na yung may motor parts, yung ganyang po. Ay, arko na ganito ang isa sir? Oo. Pagkabalik nyo po, gawing kanan po. Gawing kanan po kayo dun. Pasukan nyo. Kanan. Pasensya na sir, di ko alam. Salamat sir, thank you. So yun pala guys, no. Kailangan pala dito may decal. May sticker. So kampo na pala to. Pinapayagan nila yung mga may decal, may sticker. Thank you sir. Naliligaw tayo. So mali tayo doon sir ha, mga sir. Kailangan pala doon mayroon kang sticker o mayroon kang decal para makapasok ka, kasi kampo na nga pala yun, private na nga pala yun. So kung kukuha ka ng sticker sa kanila, pwede naman, makakatawid ka. Pero kagaya natin, nagagala lang, wala, balik tayo.
So may daanan pa rin naman yung tinuro ni sir na pagdating natin sa Arco eh kakanan na tayo. Diyan ka muna, naligaw ako eh. Balik muna ako dito sa pinanggalingan ko. I mean, hindi naman naligaw, kaya lang wala sticker, kaya balik tayo. Pero masasabi ko mabait yung mga sundalo approachable, tsaka maayos kausap. At tsaka kung napansin nyo kanina yung naka war machine yung naka pick up na ano na malaking truck, diba pinagbigyan ako na lumabas. Pinauna niya akong lumabas bago siya pumasok, diba pinagbigyan niya ako. So ang babait ng mga sundalo dito. Saludo ako sa inyo mga sir. Sana lahat ng sundalo makakatulad nyo. Hindi lang lahat ng sundalo, sana lahat ka ng tao makakatulad nyo madadaling kausapin ang mga tao kasi meron talagang alam mo na malayo-layo rin pala yung babalikan natin pero takbong pogi lang tayo. Ayan, kung pansin nyo 47, 50, ganyan-ganyan lang dahil di naman tayo nagmamadali. So ito yung sinasabi ni sir na isang arko na kakanan tayo. Dito pala yun, ginagawang kalsada. Saan tayo dito? Sa baba, sa taas? Pwede na ba sa taas? Ay hindi, sa baba tayo. Nakalimutan ko kung ano yung labas nito. Pero minsan na tayo nakapag-trail, kaya medyo sasanayin na natin sarili natin sa trail. Na ang gamit ay etong motor na to. Anyway, inaiakit naman na natin to sa ano sa Bataan dun sa Talaview deck. Mas matindi yung daanan doon kaysa dito. Eto na yata yung dulo. So dito na tayo papakanan. Mahaba rin yun Yung nilabasan natin na kanto, pamula doon hanggang Tanawan ay meron pang 8 kilometro ulit. So babalik tayo ng 8 kilometro hanggang sa Tanawan. At doon natin tatapusin ang video sa isang view deck doon. Maghanap tayo kung saan tayo pa pwede ron. Maaga pa naman alas 12:30 pa lang napakalapit lang na ito sa bahay, lugar na to. So ang biyahe ko mula sa bahay hanggang dito ay inaabot lang mahigit 1 oras. Matagal lang yung 1 kalahati. Napakalapit lang po niyan. Ito yung magandang kalsada rin dito. Basta talaga asfaltado, magandang takbuhan Smooth kasi, smooth. Yan, nakatawid na tayo sa may intersection. Ito na yung papunta ng Tanawan, sa kabundukan ng Tanawan. So siguro pamilyar na kayo dito. Ito rin yung papunta ng Gabaldon na Via Laur o Via Tanawan. Tataas ng talahib ngayon Ito kainan to, alam ko ewan ko ngayon. Wala na, hindi na. Dati ginawang ano yun restaurant, karinderya nung panahon ng pandemic. Ayun, wala na. Mga cyclist, puro bata pa, lalakas na ng resistensya. Wala, mukhang nagbabaha dito May malalim ba? Naipon yung tubig What happened?
Okay guys, nakarating na rin tayo dito sa Tanawan, sa Sunset Peak Nature Cafe. Cafe ba to? O hindi ko na mabasa, nakatago. So hindi na tayo papasok dyan dahil mamaya pa ang sunset. Napakaaga pa, launa pa lang. So siguro dito ko natapusin ang ating road trip dito sa ni-request ni kaibigang subscriber natin, at nakalimutan ko na naman ang pangalan. Magpasensyahan mo na kaibigan. At pamula nga sa Peñaranda, dumaan tayo ng General Tino at tinangka natin pumasok dyan sa kampo, pero nabigo tayo dahil kailangan pala dyan ay may sticker, may decals. So akala ko po pwede rin tayo makapasok kasi ang daming dumadaan. Yung pala ay mayroon silang mga sticker. So ayun, at dito ko natapos na ng video. At maraming salamat sa panonood. At para sa ito kaibigan, kung magustuhan mo ng video na to, paki-like, share, and subscribe ulit kaibigan. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Pagpasensya mo na, nakalimutan ko talaga yung pangalan niya.